Ito na nga. Muli na naman ako nagpapagawa ng bahay dito sa Trece, Cavite. Yung una, some renovation, pero this point talagang mula sa simula, paghuhukay, pagbibili ng mga materyales, lahat-lahat, grabe, sobra. Unang araw pa lang, dagsana ang mga aking gastos. Pero worth it naman kasi once natapos ito, ayan, kumikitang kabuhayan na naman tayo. At ang daming nagko-comment sa akin, bakit ang dami kong naka-acquire ng mga properties? Single naman daw ako. Pero wala yun sa single. Kasi kung nangangarap tayo, nasa puso natin yung ginagawa natin, talagang makukuha natin yung gusto natin sa buhay. At itong mga binibili kong properties, hindi ko lang naman ito dinidisplay. Ipinaiikot ko ito. Kasi ginagawa ko tong paupahan, Airbnb, transient. So, yung mga nagagastos ko is nababawi ko naman. At meron pa nga nagtatanong na kinakaya ko pa ba? Hindi ka ba na-stress? Hindi ka ba napapagod? Of course, dumatating ako sa point ng mga ganon na napapaisip din ako. Mahal ko yung ginagawa ko kesa maging empleyado ako. Walang yumayaman sa pagiging empleyado. Sorry, pero yun yung reality. So, ito, nag-decide ako na mag-put up na lang ng sariling negosyo para at least hawak ko yung sarili ko, oras ko, at wala akong boss na sinusunod. Actually, ang dami ko ng trabaho pinasukan. Naging service crew ako ng Jollibee, naging OFW ako, naging employee din ako sa mga corporate business dito sa Pilipinas, pero talagang napakailap ng pag-asenso dito sa Pilipinas kapag empleyado ka. At kung hindi ka madiskarte sa buhay. Kaya, nung nagnegosyo ako nitong property, dito lang ako naka-acquire ng mga condo, house and lot, na masasabi kong naging worth it kahit napaka-stress. Kasi wala namang trabaho, wala namang negosyo ang hindi talaga nakaka-stress. Part yan ng struggle at success ng buhay.
Maniwala kayo sa hindi, si tatay lang ang halos nakatapos ng bahay na yan. May nakasama siya, dalawa, nung simula pa lang ng pagpapatayo ng bahay. Mga 1 buwan. Ayun, yung paglalagay ng poste, pagbubuhos sa rooftop, may kasama siya. Pero after that, siya ang nakatapos ng aking munting pangarap. Kaya tatay, maraming salamat. Dahil kahit sa edad na 60 plus, patuloy ka pa rin lumalaban, tatay. Hanga ako sa'yo, tatay. Ayan, finally, ang pangarap kong rooftop, bininyagan ko agad sa unang araw. Eto na. Eto na. Ayan, finally. So, pintura na lang. Then, next, mga gamit na naman. Ayan, finally. After how many months? 4 months, 5 months, 6 months. God, namumulubi na ako. At kailangan ko na ipa-Airbnb ang place ko na sa gayon. Mabawi ko na po ang lahat ng aking nagastos, Lord. Kaya sa mga pupunta sa 13 Martires, malapit sa Tagaytay, pwede na po kayong magpa-booking or magpa-reserve ng slot. So,
open sa mga namamasyal dito sa Cavite, mga OJT, training, employee. So, kamin na. Charon! Ayan. Itong ginawa kong villa is nahati sa dalawa. Partition. So, nilagyan ko siya ng partition kasi para at least if ever na may malakihang event, pwede siyang nabubuksan. Actually, sliding siya. So, pwede mo siyang hatiin sa dalawa kapag couple, yung isa ay barkada. So, at least may dalawang room tayo na pwedeng iparenta o i-Airbnb, transient, or ano man tawag dyan. So, ayan. Charan. Ayan. Ayan yung sliding folding door. So, ano siya, glass, wall glass siya, door glass. So, pag tinanggal mo yung kortina, binuksan mo, so, makikita mo yung ambience sa labas.